Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? Yung presyo ng bilihin hindi na maaabot na kinikita ng karaniwang manggagawa. Hirap na ang Pilipino. Nandito ang taong kinikilala natin, ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Pumunta sila. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. The Vice President will stay as Vice President. Bago natin ipagpatuloy ang pagsasalita ng ating senator na si Rodante Marcoleta, ay nais ko po munang bumati sa inyo ng isa magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po datnan kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan, at syempre pa sana po ay okay lang kayo dyan. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, panoorin natin kung gaano katapang itong ating senador na nailuklok dyan sa Senado. Sa katauhan po ni Senator Rodante Marcoleta. Dito na inilabas niya yung kanyang hinanakit, inilabas niya yung kanyang sama ng loob dito sa administrasyon na ito, at kung ano-ano pa ang kanyang sinabi. At syempre, kailangan natin panoorin ang buong video bago tayo makagawa ng reaksyon. Kaya kung ready na kayo, panoorin natin ng sabay-sabay, pero nais ko munang batiin ang ating mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at sa lahat ng mga nagko-comments dyan. At syempre, kasali na po dyan ang mga bashers. Mga bashers, mag-comment lang kayo dyan, sasagutin kayo ni Boss Rek. Ngayon, panoorin na natin ng sabay-sabay. Kung ready na kayo, mas magandang i-play na natin ang video. Video, pasok! Dating Pangulo, salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat Senator Robin. Salamat Mayor salamat sa aking kaibigan Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit kunti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mo, naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun, sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos
nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita mo kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganun po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yung pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong kabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung ano nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin, hindi na maaabot na kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang no itaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung MEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. Ay, anong gagawin mo? Akala ko ba, ang pangit na natin ekonomiya, akala ko ba ayusin natin, ba't hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas, nilagay mo sa ganito, hindi po pwede yung gano'n. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin, ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na ako. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino. Kung nagkamali, halimbawa, ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ang saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-balik rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya,
Siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun. Sapagat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal, lalaban at lalaban niyang mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa tani ng mamatay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng ating bansa. Kahit malayo po ang lugar na ito, alam po, nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit konting sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Akalain nyo naman, sa simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro, isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo, kawalang hiyaan ng mga survey companies na yan. Naniniwala pa ba kayo dyan? Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, hindi ko nababagitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi niya. Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakakalimutan niya. Nakakalimutan po niya na pangaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. You know what? Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Pumunta sila. Ito pong impeachment na kinakasan nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, o ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noona, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyang tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President.
dito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang, makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal, para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan? Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto, 5 minutong ihingi ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Mamaya po, magpapakasakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat, hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag natin susuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katuwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay na nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa inyo. Napakaganda po ng mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Narinig naman ninyo, pinaalala niya kung paano inaresto at sino ang umaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito na nga, ngayon ay naging Chief PNP. Nakalain ninyo? Yan ang parang masama o masakit sa kanyang loob na bakit nagkaganon. Kumbaga sa isang sitwasyon, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, yes. At isa pang sinabi niya rito, binira niya yung ginawang pagpaparesign kuno ni PBBM sa kanyang mga gabinete. Pero nung nagpasa ng resignation, hindi naman tinanggal. Ito yung mga ginagawang hakbak na hindi natin maintindihan, hindi natin lubos maisip kung bakit nagkaganon. Sa ganang akin, halimbawa ako, naging boss sa isang kumpanya at pinagpapasa ko ng mga resignation letter yung aking mga tauhan, lahat nagpasa ng resignation. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba, ikaw hindi pwede mag-resign? Ayaw, di ba? Nga, ibig sabihin, mayroon itong ibig sabihin. Kung ano man ang ibig sabihin nito, sila lang ang nakakaalam ng ibig nilang sabihin. Gets nyo? Tuloy tayo. Ito ba? Noon pa lang, sabi niya, wala talagang jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte. Pero nagtataka siya, bakit hanggang ngayon nandun pa din si Pangulong Digong? At syempre, maraming natutuwa doon. Lalo na yung mga taga-kabilang ilog. Tuwan-tuwa sila. O kayong mga vloggers na tuwan-tuwa,
na nakapiit si Pangulong Digong doon sa Netherlands na wala siyang ibang ginawa kundi protektahan tayo, mga anak natin, mga kapatid natin, mga kababayan natin sa mga adik ng mga tao. At yun ang ipinagtatanggol ninyo, ang mga kamag-anak ng mga adik na namatayan ng mga tao na pinatay kuno ng mga pulis natin. Samantalang yung mga pulis na nahatulan na sa pagkabilanggo. Kaya ito yung tanong niya lagi rito, ano na ang nangyayari sa bayan natin? At isa pang binanata niya, itong survey sa kanyang pagkandidato bilang isang senador na galit na galit sa kanya, siguro ayaw nilang manalo si Senator Rodante Marcoleta. Pero ano nangyari ngayon? Nga, olats kayo. Nagsimulang survey, nilagay siya sa number 22 para syempre ma-mind conditioning ang mga tao na hindi kilala ito si Senator Rodante Marcoleta. Nung palapit na palapit ang eleksyon, para naman daw maawa sa kanya, nilagay siya sa number 21. At papalapit na papalapit, nilagay sa number 8. At talagang gusto na nilang, para naman sabihin, kasi talk of the town na, itong si Senador Rodante Marcoleta, para naman hindi naman sila masisi ng tao, nilalapit sila ng konti doon sa number 6. Naging number 6 ito, si Senator Rodante Marcoleta. At yun nga, nanalo ito ngayon. Ano masasabi ninyo? Mga survey firm. Ang ganda ng pagkasabi niya na mula sa kanyang damdamin, mula sa kanyang puso, na hindi siya mananalo kung hindi dahil sa tulong na isinagawa, ibinigay ni Pangulong Digong. Kahit nakapiit-ika niya ang tao, gumagawa at gumagawa ng paraan ito para sa kanyang mamamayang Pilipino. Mga ob-ob, makinig kayo. Puro kayo reklamo. Puro kayo reklamo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, lalo na yung mga ibang mga may driver's license, ang kakapal na mukha ninyo. Sino nagbigay sa inyo ng maging 5 years at 10 years ang validity ng mga lisensya ninyo? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Mga sundalo, mga pulis, mga tinatawag nating men in uniforms. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Dinoble ang sweldo ninyo. Mag-isip-isip kayo. Kasi pagdating ng panahon, sabi niya, ano man ang mangyari, Vice President will stay as Vice President of the Republic of the Philippines. Malupit yan. May sinabi pa siyang maganda. At talagang ito, pinaniniwalaan kong gagawin at gagawin niya ito. Lintik lang ang walang ganti. Oh, yeah. Bihira mong marinig yan sa mga kandidato, lalo na kapag ka nanalo na bilang isang senador. Di ba kayo na sa sarili ninyo? Bumalik na naman kanya ang mga krimen ngayon. Totoo naman. Mga adik. Sa mukha pa lang, oh. Pag tumingin sa'yo, naalala ko pag pumupunta ako sa isang lugar, di ko nababanggitin yung lugar na yon. Baka masira pa sila. Pag nagparada ka, kaganyan na makikita mo, oh. Kung pwede lang pagsasampalin, eh. Ang problema, yayariin ka naman ng human rights. Pag adik ang naagrabyado, may mga human rights na lalabas. Pero pagka mga inosente, mga walang ginawang hindi maganda dito sa lipunan natin ang naging biktima, halimbawa na lang, mga ordinaryong sales lady, sales representative, mga call center agents, walang human rights na lumalabas. Kaya nga, di ba? Yan ang ipinaglalaban ni Pangulong Digong nung araw. At ito pa ang isa sa nakakagimbal na mga pangyayari. Bago siya pumunta doon sa The Hague, Netherlands, ay sumulat siya sa ICC na hanggang ngayon ay hindi nagsisisi sa kanilang mga ginawa. Na para lang pagbigyan siya kahit 3 or 5 minuto na makausap ang Pangulong Digong para lang mapasalamatan ng personal, mahawakan ng kamay, makita kung ano yung kalagayan ng Pangulong Digong ngayon at kung saan siya nakapiit talaga. Pero suddenly, hanggang sa ngayon, nandun na siya, nakarating na siya ron, no reply at all. Sin zone lang, kumbaga. ICC, kailan kayo magsisisi? Kaya sabi niya dito sa Europe, akala ko mas matibay ang batas dito. Sapagkat alam naman natin na magagaling sila rito. Pero, anyari sa ICC. Pero, may mensahe pa rin itong ating dakilang senador. At hindi tayo nagsisisi at proud tayo na nagkaroon tayo ng isang senador na kagaya ni Senator Marcoleta. Ang sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Parang sa pelikula lang, ha. At sinundan niyan, huwag tayong susuko. Diba? Sigawan ng mga tao. Ako nga, tumatayo yung balahibo ko kahit wala, eh. Kasi nasa puso natin. Yung kanyang mga sinasabi talagang galing sa kanyang puso. Walang nagdikta ron. Itong tao, itong klase ng tao nito, kagaya ng sinabi niya, hindi siya politiko kasi. Alam niyo ang pagkakaiba ng hindi politiko sa isang public servant? Ang politiko kasi, walang pakialam yan kung ano lumalabas sa kanyang bibig. Ang gusto niya, kasi yung gusto niya sabihin, yung gustong marinig ng mga tao. Lalo na sa panahon ng eleksyon. At syempre pagkatapos ng eleksyon at nanalo na yan, no show at all. Hindi mo na yan makikita.
Pag nasalubong mo sa daan yan, huyo ka. Realidad. Pero pagka ganitong mga tao na marunong magpasalamat pagkatapos ng eleksyon, haharap sa publiko at magpasalamat, eto yun, si Senator Rodante Marcoleta. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kagaya na sinasabi natin dito, sana po nag-enjoy kayo dito sa itinangal natin. At maraming salamat sa lahat ng mga viewers, mga silent viewers, mga subscribers of course, at syempre yung mga bagong subscribers, mga newbie kumbaga. At kung hindi pa ninyo na-subscribe itong channel ni Boss Rek, pakipindot naman yan, oh. Yan, pindutin nyo lang yan para naman ma-notify kayo kung anong mga ina-upload natin dito. At syempre, free kayo mag-comment. Lahat na sasabihin ninyo, murahin ninyo si Boss Rek kung gusto ninyo. Okay lang yan, tanggap ko yan. Hindi ako iyakin, hindi kagaya ng iba, iyakin. Kaya kayong mga vloggers na iyakin, wag na kayong mag-vlog. Si Boss Rek, kahit anong gawin ninyo, tuloy-tuloy ang pag-vlog natin dito. With that, kagaya na sinasabi natin dito, maraming salamat po. At syempre pa, mag-iingat tayo lahat. Pwera na lang sa mga taong hindi nag-iingat. Wala na ba ako nakalimutan? Shoutout na pala sa lahat ng mga senador na nanalo na nandun sa Gaheg. At syempre sa mga olats na mga senador, at least nandun sila. Shoutout sa inyo. Syempre, Pangulong Digo. Saludo.